Magandang araw po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Clarissa. Madalas din po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At sa pagkakataon pong ito, ay nais ko namang ibahagi yung mga naging karanasan ko. Pareho po kaming lumaki sa probinsya ng Kuya Michael ko at 5 po kaming magkakapatid. Dahil po sa hirap ng pamumuhay namin, kung kaya pareho kaming hindi nakapagtapos. Maaga po kasi kaming ng ibang bayan ni Kuya para magtrabaho. Pero mas nauna siya sa aking magtrabaho. Katunayan, kakarating lang niya noon mula sa Antique. Nangyayain naman kami ng tiyahin namin. At naipasok po niya kami noon ng kuya ko sa isang groserya sa Karatig probinsya namin. May bahay na inilaan yung amo namin para sa aming magkapatid at buwanan po ang sahod namin. Maayos naman ang pakikitungo sa aming magkapatid noong may-ari. Pati mga katrabaho namin ay pawang mababait din. Pero nung mag-iisang buwan na kaming nagtatrabaho doon, ay nag-umpisa na akong makaramdam ng hindi maganda. At nangyayari po ito kadalasan tuwing gabi. Lalo na kapag kami po ay papatulog na. Minsan, habang nakahiga ako, ay naramdaman ko po talagang parang mayroong nasa may bubungan noong bahay na aming tinutulugan. Gusto ko na sanang tumayo noon at puntahan si Kuya sa kanyang silid. Pero natakot ako pagkat patay na ang ilaw ng mga oras na iyon. Nang tingnan ko ang bintana ng kwarto, ay napansin kong nakasara naman itong mabuti. Kung kaya, nanatili lang akong nakahiga at nakiramdam. At naramdaman ko talagang parang daan-daan yung gumagapang sa bubong. Tapos, biglang umalulong yung mga aso. Kaya lalo po akong kinilabutan. Sabi po kasi ng mga magulang namin, may nararamdaman o nakikita ang mga aso na hindi nakikita ng mga karaniwang tao kapag ganong umaalulong sila. Kaya natakot talaga ako. Kung minsan naman, nararamdaman kong para naglalakad na iyon sa loob mismo ng bahay. At naririnig ko pa minsan yung paghangos noon na para bang nasa kabila lang ng dingding ko. At nakakapagtaka dahil parang ako lang ang nakakaramdam noon at nakaririnig. Dahil kapag aking tinatanong si Kuya kung mayroon ba siyang nararamdamang kakaiba, ay sinasabi niyang wala. At mahimbing naman daw siyang nakakatulog. At hindi pa doon nagtapos yung mga nakakatakot kong karanasan. Minsan, nang may kukunin akong mga produkto doon sa may pinakabodega, ay bigla na lang akong kinilabutan. Noong mga sandaling iyon, ay hindi ko rin alam kung bakit. Basta bigla ko na lang naramdaman yon. Gusto ko na nga sanang umatras noong mga oras na yon at bumalik. Kaya lang, kailangan talaga na makuha ko yung mga produkto. Kaya nag-isip na lang ako ng mga magagandang bagay. Pilit kong pinaglabanan yung takot at inisip na wala namang mangyayaring masama. Sinabi ko pa sa aking sarili na nasa isip ko lamang iyon. Kung kaya ako ay natatakot at hindi iyon totoo. Pero habang kumukuha na ako nung mga dapat kong dalhin,
ay naramdaman kong mayroong biglang dumaan. At sigurado ako, dahil nang bigla akong lumingon noon, ay nahagip pa ng mga mata ko yung kanyang anino. Kaya tinalikuran ko na muna yung aking ginagawa. At napaharap doon sa kung saan ko nakita yung anino. Parang gusto ko na nung maiyak dahil sa sobrang takot. Pinagmasdan kong mabuti yung aking paligid at pinakiramdaman. At nang wala na akong mapansin, ay saka ko palang itinuloy yung aking ginagawa. At nagmadali na ako. Nang papalabas na ako ng bodega, ay biglang naagaw muli yung atensyon ko nang gumalaw naman ang isang kahon. At agad akong napatingin doon. Dito na talaga ako napasigaw at nagtatakbong palabas. Dahil kitang-kita ko yung isang kamay na nakakapit sa may kahon. Katulad naman iyon sa kamay ng tao. Yun nga lang, medyo mas malaki ito at mas mahaba ang mga daliri. Maugat iyon na talagang mahalata mo kagad pagkat nakalsa. At mahaba din ang mga kuko noon na matulis. Nagulat ang mga kasama ko nang kanila akong makita. Napatakbo kasi sila nang marinig ang malakas kong sigaw at sinalubong nila ako. At kahit pautal-utal at tumihingal, ay sinabi ko pa rin talaga sa kanila yung aking nakita. Pati ang kuya ko noon ay talagang nag-alala nang makita niya ako. At naramdaman ko talaga yung pag-aalala niyang iyon. Pagkat putlang-putla umano ang aking muka at labi dahil sa sobrang takot. Simula noon ay hindi na talaga ako nagpupunta pa doon sa bodega. Kahit pa sinasabi ng iba naming kasama na nagdadahilan lang daw ako. Pero alam kong maging sila man ay natatakot din. Dahil wala na naglalakas loob na pumasok doon na mag-isa. At lagi talagang may kasama. Ang isa pang ipinagtataka nila, bakit daw noon lang nangyari yung ganon? Bakit daw mula lang nang dumating kami doon ni kuya? Na kapag aking iniisip yon, ay nasasabi kong may punto nga din sila. Yun nga lang ay hindi ko rin alam ang kasagutan sa mga tanong nilang iyon. Kaya minsan, naiisip ko tuloy noon na baka nga guni-guni ko lang rin ang lahat. Kaya lang, kapag akin din namang binabalik-balikan yung mga nangyari, ay sigurado din talaga ako sa aking nakita. Minsan, nang isama si kuya ng amo naming lalaki sa pupuntahan nito at naiwan ako mag-isa doon sa bahay na aming tinutuluyan, ay pinuntahan ako ng amo naman naming babae at kanya akong binigyan ng ulam. Dinuguan iyon at mukhang masarap. At gusto niyang tikman ko na kagad iyon. Dahil nais niyang marinig mula sa akin kung masarap daw pa ang kanyang pagkakaluto. Sinabi ko sa kanya na busog pa ako dahil kakatapos ko lang magmeryenda. Pero sinabi ko rin sa kanya na mukha namang masarap, kung kaya siguradong magugustuhan ko yon. Nung huli ay hindi niya rin ako napilit at umalis na siya. Nagpasalamat naman ako kay ate. Pero nang umalis na siya ay hindi ko talaga iyon kinain. Pagkat di talaga ako kumakain ng dinuguan. Hinayaan ko lang iyon doon sa mesa at akin lang tinakpan. Nung gabi
nung araw ding iyon ay mag-isa pa rin ako dahil sa kinabukasan para makakabalik sila kuya. Maghahating gabi na noon ay hindi pa rin ako dalawi ng antok. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong iniisip na problema. Pero di mapanatag ang loob ko. Hindi talaga ako makatulog. Makalipas ang ilang oras ay may naramdaman na naman akong nasa may bubungan. Kaya kinabahan kaagad ako. Lalo na at naisip kong ako lang ang mag-isang naroon. Hindi ako gumalaw. Sa halip, nagtalokbong na lang ako ng kumot. Hanggang magsimula na naman iyong gumapang. At maya-maya pa, ay parang may naglalakad na sa loob ng bahay. Kaya kahit natatakot, ay tumayo ako at lumapit sa may pinto. Upang siguraduhin nakasara iyon ng mabuti. Nang naroon na ako, ay bigla akong narinig yung boses na parang humihingal. Kaya nang matiyak kong nakasara namang mabuti yung pinto, ay bumalik na agad ako sa aking higaan. Ngunit paghigang paghiga ko, ay narinig ko ang malakas na pagsigaw ni kuya. At nakapagtatakang nakita ko kung paano siya sakmalin ng mga aswang sa loob mismo ng kanyang silid. At nakita ko yung mga amo namin na may bahid ng dugo ang kanilang mga bibig. Sila ang aswang. At bigla akong napabangon. Humihingal ako at pawis na pawis. Napahawak ako sa aking dibdib para akong kakapusin ng hininga. Nakatulog din pala ako, naisip ko. Pero nanaginip naman ako ng hindi maganda. Ang bilis ng pagkalabog ng dibdib ko. Bigla kong naalala yung dinuguan na ibinigay sa akin ng amo naming babae. Tumayo ako at aking pinunta niyon. Hindi ako nagdalawang isip na iyon ay itapon. Simula noon ay pilit ko nang iniiwasan ang mga amo namin. Naaalala ko kasi yung napanaginipan ko. At dahil doon, ay lumakas ang hinala kong sila nga marahil yung nararamdaman ko tuwing gabi. Minsan, kinausap ko si kuya at inaya ko siyang umalis. Iminungkahi ko sa kanya na maghanap na lang kami ng ibang trabaho. Pero hindi siya pumayag. Dahil sa tuwing tatanungin niya ako kung bakit, ay wala akong maibigay na dahilan. Di ko rin naman kasi masabi sa kanya yung masamang kutob ko. Dahil hinala lang naman iyon at hindi ko pa napapatunayan. Alam kong hindi tatanggapin ni kuya na dahilan yon para umalis kami. Pero na magpatuloy yung mga pagpaparamdam na iyon, ay halos araw-arawin ko na rin siya. Dahil nararamdaman ko na talagang parang nasa labas lang ng aking silid pagkaminsan. At natakot ako na baka bigla na lang akong pasukin isang gabi. At nang magtalo kami ni kuya, ay sinabi ko sa kanya yung dahilan ko. Sinabi ko sa kanya na hinala ko ay aswang yung mga amo namin. Hindi nakaimik si kuya at napatitig lang ito sa akin. At tulad ng inaasahan ko ay hindi nga ito naniwala. Kahit pa sinabi ko sa kanyang na naginip ako ng masama. At ipinagtapat ko rin sa kanya na napatay nila si kuya sa aking panaginip. Pero para sa kanya ay hindi pa rin yun sapat na dahilan kung kaya hindi niya tinanggap
yung aking mga pagpapaliwanag. Sinabi niya sa akin na walang mangyayaring masama sa amin at hindi umano mangyayari sa kanya yung tulad ng nangyari sa panaginip ko. Dahil sa sinabi niyang iyon ay nagpatuloy pa yung aming pagtatalo. Tinanong ko siya kung paano naman niya nasiguro na wala kang mangyayaring masama sa kanya. Sinabi ko pang hindi niya rin iyon kayang patunayan, kaya tulad ng hinala ko ay hindi rin iyon mapapangawakan. At nang hindi na siya nakapagpigil ay bigla niya akong hinawakan sa magkabilang braso at tinitigan niya ako sa aking mga mata. Tahasan niyang sinabi sa akin na hindi iyon mangyayari sa kanya pagkat siya ang aswang. Nagulat ako at natulala sa sinabi ni Kuya. Parang ilang sandali pa muna ang lumipas bago pumasok sa isipan ko yung sinabi niya, dahil hindi talaga ako makapaniwala. Paanong nangyari iyon? At kanya namang ipinaliwanag sa akin. Nahawaan daw siya ng minsang mayaya sa isang pistahan sa lugar ng dati niyang pinagtatrabahuan. Pagtatapat pa niya, siya rin yung nakita ko doon sa may bodega. At siya rin yung nararamdaman ko at naririnig sa gabi. At para maniwala daw ako sa kanya, ay kanya kong inutusang pumasok na muli sa bodega. At makikita ko raw doon yung mga bahagi ng manok na kinain niya para maibsan yung pagkayok niya sa sariwang karne at dugo. At kanya pang itinuro sa akin kung saan banda mismo sa bodega ko iyon makikita. Dahil sa ipinagtapat niyang iyon ay nagdesisyon na akong umuwi sa amin. Niyaya ko pa nga siya pero mas nanaisin daw niyang mapag-isa na lang at malayo sa amin muna. Sinabi ko rin sa kanya na umuwi kami para magpatingin siya sa manggagamot. Pero tumanggi si Kuya. Ngunit katulad ko ay umalis na rin siya sa pinapasukan namin. At dahil din sa pangyayaring iyon ay nalaman kong ang panaginip pala kung minsan ay kabaliktaran ang ibig sabihin. Na baka ang mga amo pa pala namin ang napatay ni Kuya kung nanatili pa siya doon at hindi umalis. Mabilis na lumipas ang mga taon. Nang may sarili na akong pamilya at may mga anak na, ay dun pa lang kaming nagkitang muli ni Kuya. At ito ay nang mamatay ang nanay namin. Sa awa ng Diyos ay magaling na rin siya sa tulong na rin ng kanyang napangasawa na talagang nagpumilit na ipagamot siya. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento kong ito at marami pong salamat. Ako si Ramil, tubong Surigao del Norte. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko nang minsang sumama po ako sa mga kamag-anak namin na magtatrabaho sa isang lalawigan sa Western Visayas. Bali iyon po yung unang pagkakataon na makakapunta ako sa lugar na iyon. 5 po kami noon na magkakamag-anak, 2 tiyuhin ko at 2 kong pinsan na kanilang anak. Yung isa ko kasing tiyuhin ay foreman at nabigyan siya ng trabaho ng isa niyang kakilalang engineer.
Nung mga panahong iyon ay katukatulong ako ng aking ama sa pag-aasikaso ng aming mga alagang hayop. At ako rin ang kasama niya sa mga gawain sa bukid. Ngunit dahil sa mahirap talaga ang kumita ng pera dun sa aming probinsya, kung kaya nainganyo akong sumama sa mga tiyuhin at pinsang ko. Yun ang unang pagkakataon na magtatrabaho ako bilang isang piyon o laborer. Pero alam ko namang kayang-kaya ko ang trabaho ngayon dahil sanay naman ako sa mga mabibigat na gawain. Kaya nga ang katawan ko noon ay talagang bato-bato, sabi nga nila, dahil batak sa mga mabibigat na trabaho. Nang dumating kami doon ay wala pa talagang nauumpisahan. Masukal pa yung lugar at malayo iyon sa mga kabayan. Isa yung liblib na lugar dahil ang gagawin pala namin doon ay poultry at piggery farm. At aabutin ng taon ang nasabing proyekto dahil napakarami palang mga pasilidad ang nakapaloob sa mga malalaking farm. Nakabaliktaran sa iniisip ko noon na basta kulungan lang ay tapos na. May mga bodega para sa mga pagkain ng hayop. Mayroon ding pinaka-storage para sa mga gamot at mga opisina para sa iba't ibang departamento. Unang araw namin doon ay wala kaming ginawa. Pagkat sinabihan ng tiyuhin ko ng kanyang amo na magpahinga na lang daw muna kami pagkat siguradong pagod daw kami sa biyahe. Nang sumunod na araw ay doon na kami nagsimula. Pero ang unang pinagawa sa amin ay yung magiging barracks namin. Sa tent lang kasi kami natulog nung unang gabi. Pinalinisan din sa amin yung buong paligid. At sanay na sanay ako sa ganong gawain dahil iyon yung trabaho ko doon sa bukid. At matapos iyon ay nagumpisa na ang mga paghuhukay para sa pundasyon matapos nila makapag-layout. Nung mga unang araw namin doon ay naging maayos naman ang lahat. Bagaman mas mahirap ng bahagya ang trabaho doon, ay kinaya ko naman at ganado ako dahil sa mas mainam naman ang magiging kita ko doon kumpara sa pagtatrabaho ko sa amin. Minsan, ng mga bandang hapon na, ay may pumunta doon na 3 kalalakihan. Noong una ay nagtanong sila kung mayroon pa ba raw bakante pagkat gusto sana nilang pumasok. Hanggang sa natapos na kami sa trabaho ay nanatili lang sila doon sa amin at nakikipagkwentuhan. Kalaunan ay nagyaya na ang mga ito ng inuman at nais daw nilang makipagkaibigan sa amin. At dahil dayo lang kami sa lugar kung kaya kailangan naming makisama. Isa pa, mababait naman ang mga itong makipag-usap. Kung kaya wala naman kaming nakitang mali o masama. Umuwi pa nga ang isa sa kanila at nang bumalik ay may dala na itong 2 pirasong manok at sinabing amin daw katayin nang sa ganon ay mayroong pulutan. Kaya humanga kami sa kanila dahil sagot na nga nila ang inumin ay sagot pa nila maging ang pulutan. Nang mga pasado 9:00 na ay doon na mag-umpisang magkwento ang mga ito ng ukol sa mga misteryo at kababalagang bumabalot doon sa kanilang lugar. Na noong una ay amin lang sinakyan ang mga iyon. Bagaman hindi namin pinaniniwalaan ang lahat. Ngunit habang tumatagal ay nakakakilabot na ang mga ipinapahayag nila. At napansin kong hindi lang ako ang biglang sumeryoso, kundi lahat ng mga naroon
at nakatuon na talaga ang kanilang atensyon sa tatlong lalaking iyon na nagkukwento ng mga nakakatakot na pangyayari doon sa kanilang lugar. Maliban lang sa isa naming tiyuhin na si Tio Kaloy. Makalipas ang mahigit 2 oras ay nagpaalam na ang mga ito at nagpasalamat. Kami man ay nagpasalamat din sa kanila at sinabihan sila ng tiyuhin ko na huwag mag-atubiling bumalik at upang malaman rin nila kung tumatanggap pa ba ng karagdagang mga trabador pagkat darating kinabukasan yung engineer. Nang umalis na ang mga lalaki ay nagligpit na rin kami pagkat wala na rin namang inumin. At panay na ang hikap ko noong mga oras na iyon at talagang inaantok na. Yung barracks namin ay binubuo ng 2 silid. Doon sa kabila ay yung 2 kong tiyuhin. Habang dito naman sa isa ay kaming magpipinsan. Mabilis kaming nakatulog noon. Dala na rin marahil ng pagod at alak na aming nainom. Makalipas ang ilang oras ay nakaramdam na ako ng ginaw. Pero hindi ko naman masyadong pinansin iyon o binigyan ng anumang pakahulugan pagkat malamig talaga doon sa lugar na iyon kapag mga madaling araw. Kaya nga lang, nang kakapain ko na yung kumot, ay hindi ko na iyon mahagilap. Kaya napabangon ako at nakita kong nadaganan pala ito ng isa kong pinsan. At nang akin na iyong kukunin, ay bigla namang naagaw ang atensyon ko doon sa may bintana. At kitang-kita ko talaga ang isang napakalaking paniki na nakakapit doon at natakpan na niya talaga ang buong bintana. Kaya nagulat talaga ako at napasigaw. Bigla naman iyong umalis doon at nalaman kong mali pala ako sa aking naging palagay na iyon ay isa lamang malaking paniki pagkat nagawa noong makapaglakad ng ilang hakbang bago pa tuluyang lumipad. At iyon ay kasinlaki talaga ng tao. Dahil sa pangyayaring iyon ay napatunayan kong totoo ang mga ikinuwento sa amin nung 3 lalaki na taga roon. Mapanganib pala talaga doon sa kanilang lugar at mayroong mga aswang. Isang tiyuhin ko ang nagising dahil sa malakas kong pagsigaw. Tinanong niya ako kung bakit at kung ano raw iyon. Kaya sinabi ko naman sa kanya yung aking nakita. Ngunit hindi ito naniwala. At baka binabangungot lang daw ako. Sabi pa niya ay huwag akong maniniwala basta-basta sa mga kwento-kwento ng tao. Hindi na lang ako umimik nung sandaling iyon dahil alam ko namang hindi ito naniniwala sa mga aswang at kung ano-anong kababalagan. Pinayuhan niya akong matulog na uli pagkat marami daw kaming gagawin at mapapalaban talaga sa trabaho. Kaya nahiga naman ako pero hindi na ako nakatulog pa. Paulit-ulit kasi bumabalik sa isipan ko yung aking nakita. Kinaumagahan ay napasabak nga talaga kami sa matinding trabaho pagkat aming bubuhusan yung mga poste at dumating pa roon yung engineer. Kinahaponan ay dumating muli yung 3 lalaki pero nanatili lang silang nakatayo sa di kalayuan at tila ba nahihiyang lumapit pagkat napansin siguro nila na naroon yung aming engineer. Nang matapos kami at nakikita nilang nagsisipaglinis na kami ng aming mga katawan,
ay saka sila lumapit at kinumpirma kung yun nga raw ba yung engineer. Sinabi namin na oo. Sinamahan sila ng chewing ko at ipinakilala. At dahil mababait at magigiliw makipag-usap ang mga ito, ay madali din silang nakapalagayang loob ng engineer namin. At tulad nung una ay nauwi ang lahat sa isang inuman. Na sila na naman sana ang bibili ng inumin, ngunit hindi pumayag si engineer at sinabing siya na ang bahala. Ang ginawa na lang nung isa sa kanila ay muli na lang kumuha ng manok. At sa pagkakataong iyon ay 3 ang dinala nito, na yung isa ay ibinigay niya sa engineer namin na kanya raw iuwi sa kanila. Mabilis na lumipas yung oras. Nagpaalam sa amin yung engineer na mauuna na siya pagkat may bibisitahin siyang isang project sa kinabukasan. Siguro nung mga sandaling iyon ay mag-aalas 8 pa lang ng gabi. Sinabihan kami ng tsuwi namin na aming samahan si engineer hanggang sa labasan. Ayoko sana dahil may sasakyan naman itong owner, pero naunawaan ko naman kung bakit pinapasamahan pa sa amin ni Tio Kaloy si engineer bilang pagpapakita ng magandang loob dahil sa husay din naman itong makisama sa kanyang mga tao. Kaya sumakay kami nung isa kong pinsan sa owner ni engineer at amin nga siyang sinamahan. Makitid ang daan palabas na hindi maaaring magkasalubong ang dalawang sasakyan. At ang totoo, tanging siya lang ang nakapagpapasok ng sasakyan doon. Malubak ang daan at mabato pagkat hindi yon sementado. May dala kaming flashlight noon dahil madilim at wala talagang kailaw-ilaw sa aming daraanan. Lalo na at maglalakad lang kami ng pinsang ko pabalik. Nang marating namin ang pinaka-highway, ay niyaya pa kami ng aming engineer na sumama na lamang sa kanya dahil naawa ito sa amin. Pagkat maglalakad kami pabalik sa napakadilim na daang iyon. Gusto ko sana pero tumanggi na lang kami dahil hindi rin kami nakapagpaalam kanila Tio Kaloy. At mag-aalala ito sa amin na sigurado akong di niya magugustuhan iyon kung sakaling kami ay sumama. Kaya pagdating nga sa kanto ay bumaba na kami ng pinsang ko at nagpaalam na rin sa amin si engineer. Nang nawala na sa aming paningin ang sasakyan ng amo namin, ay nagsindi kami kapwa ng sigarilyo ng pinsang ko at nagumpisa na rin kaming lumakad pabalik. Gamit ang isang flashlight ay binaybay namin yung madilim na daang iyon. Nang mga nangangalahati na kami ay bigla akong napalingon sa aking likuran. Para kasing may asong mabilis na dumaan sa nagtataasang damuhan. Na narinig ko pa nga yung pagtunog ng mga halaman. Napatanong namang bigla yung pinsang ko kung ano daw iyon. Sinabi ko sa kanyang parang mayroong aso, wika ko. Sa puntong iyon ay doon biglang sumagi na muli yung mga ikinuwento sa amin ng 3 lalaki tungkol sa aswang at yung tungkol sa aking nakita. Kaya medyo kinabahan ako. Nagpatuloy kami ng pinsan ko, pero sa kabilang panig ng daan ay biglang may napansin din kaming parang may dumaan na nakita talaga naming nahawi yung mataas na damo. Kaya napahinto kaming bigla at agad na dumampot ng bato. Nung sandaling iyon ay ang lakas na talaga ng pagkalabog ng dibdib ko. Hindi kami umalis sa aming kinatatayuan. Amin pang pinakiramdaman niyon. Ngunit talagang tuluyan na akong nilamon ng takot nang makita ko ang dalawang naglalaki ang parang mga baboy ramo na lumabas sa magkabilang gilid ng daan.
At may nakita pa kaming 2 tao na nakatayo sa may gitna noon. At pareho silang may hawak na itak na nasa kanilang gilid. Naisip ko kagad na tagilid kami at walang panama ang mga hawak naming bato. Kaya bago pa man sila magsimulang lumapit, ay nanakbo na kaming magpinsan pabalik doon sa kanto kung saan namin inihatid yung aming engineer. Pero habang papalayo kami, ay bigla kaming nakarinig ng komosyon. Magkakahalong tinig iyon. Nahalatang sila ay nag-aaway. Pati yung tunog na malakas ng katulad sa isang baboy na kinakatay ay amin ding narinig. Pero nagpatuloy lang kami sa pagtakbo ng pinsang ko. Makalipas ang ilang minuto, bago pa namin marating ang kanto, ay nakarinig kami ng 2 tinig at pamilyar sa amin iyon. Kaya amin silang nilingon at hindi nga kami nagkamali. Sila ay yung 2 sa 3 lalaki na nagpupunta sa amin. Niyaya nila kaming bumalik na sa barracks at wag na raw kaming mag-alala pa, pagkat wala na umano yung mga tumambang sa amin, na nung una ay parang ayaw pa naming maniwala at pinagdudahan pa nga namin sila. Nakita namin ang pinsang ko na may mga sugat sila. Sariwa pa ang mga iyon na nagdurugo pa. Nang mapansin nila kaming nakatingin doon, ay sinabi nilang walang anuman daw iyon at gagaling din kaagad. Kinumbinsi nila kami na sila ay mga tunay na kaibigan at wala silang tangka sa aming masama, na hindi sila yung mga tumambang sa amin. At batay naman sa kanilang mga sinabi, ay nagtiwala kaming magpinsan. Nang naglalakad na kami, ay aming nadaanan yung lugar kung saan kami tinambangan. At nailawan namin ng pinsang ko yung mga bakas ng dugo. At masasabi mo talagang may nangyari doong hindi maganda. Nang malapit na kami sa barracks, ay bigla nilang sinabi sa amin na sila man ay mga aswang din, na ikinagulat naming magpinsan. Ayon pa sa kanila, ang buo nilang angkan ay mga aswang. Ngunit malaki umano ang kaiba nila, pagkat sila ay may kakayahang pigilan ang kanilang mga sarili sa pagkahayo sa sariwang karne at dugo, na kanila lamang pinapakinabangan ang mga kakayahang dulot noon. Maliban doon ay wala na. Pagdating namin ay nagtaka sila Tio kung bakit kasama namin sila, na ang paalam daw ng mga ito ay bibili lang ng dagdag na inumin at kukuha ng pulutan. Nagsalita ang isang lalaki na kasama nilang naiwan doon at sinabing kinailangan umano ng kanyang mga kasama na sundan kami dahil kinutuban na raw sila ng hindi maganda. At pinayuhan nila kami na mag-iingat, pagkat naglipa na daw talaga ang mga aswang doon sa kanilang lugar. Nang karamihan ng mga ito ay kanilang mga kaanak din. Ngunit kaaway nila sila, pagkat namiminsala at pumapatay ng mga tao. Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig ko iyon, pero ang tsuhi namin ay hindi pa rin naniniwala. Tinuruan nila kami ng ilang mga bagay na mabisang pangontra sa mga aswang. Ngunit nagbirong wag daw namin iyong gamitin sa kanila. Nang mga sumunod na araw ay nakasama na namin silang nagtatrabaho, pagkat natanggap silang 3. At tuwing mayroon kaming mga pangangailangan, ay ipinapakisuyo na lang namin sa kanila na sila na ang nagpupunta sa bayan. Ilang buwan din kaming nagtrabaho doon, pero kalaunan ay nalipat din kami at hindi na namin natapos pa yung proyekto.
At yan po Sir PB yung aking naging karanasan. Kung kaya, naniniwala po talaga ako sa mga aswang. Katunayan, yung mga sugat nga nila ng sumunod na araw ay agad ding nawala. At wala man lang kahit anong bakas o kahit pilat. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.